malaki, kasing laki man lang daw ng butil ng mustasa yan, still, pananampalataya ang tawag dyan. At kahit yung mga nagsasabi na hindi sila naniniwala sa Diyos, o sabihin na natin yung mga agnostic, yung mga antichrist, I believe meron silang pananampalataya. Kasi it takes a courage para paniwalaan mo na walang Diyos. Diba? So meron silang paniniwala at pananampalataya. Yung nga lang, mali ang kanilang pananampalataya. Pero hindi natin maitatanggi o hindi nila maitatanggi na meron pa rin silang pananampalataya. At ang law of faith na tinutukoy dito ni Pastor Cho is ito yung guarantee na kapag naniwala tayo sa Word of God, to the point na sumusunod tayo sa kalooban ng Lord, matatanggap natin yung ating pinag-pray or ating pinaniniwalaan. Kapag tayo'y naniwala sa Word of God, to the point na sumusunod tayo sa Kanya, ginagawa natin yung inuutos niya, pinapagawa niya sa atin, maririnig niya ang ating panalangin. At hindi lang siya maririnig, hindi lang niya pinakikinggan ang ating panalangin, kundi tumutugon siya sa ating panalangin. May iba kasi na pag nagsalita kasi sa tao, pakikinggan ka niya, naririnig ka niya, pero pwedeng hindi siya mag-respond. Wala siyang isagot sa'yo. Pero ang Diyos natin ay nakikinig at tumutugon sa ating mga panalangin. At ayun yung law of faith. No-obtain or nakakamit natin yung pagpapala, yung promises of God dahil sa pananampalataya natin. At kung ba alam naman natin na ang faith ay napaka-importante lalo na sa ating kaligtasan. Dahil through faith, dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon, ay naligtas tayo. Alam naman natin po yan na hindi dahil sa ating gawa, hindi sa ating salita, or sa ating mga pag-aalay, or anuman, kundi dahil lamang po yun sa ating pananampalataya sa Panginoon. At ayun po ang law of faith. At kung itong pananampalataya natin ay i-strengthen natin, palalakasin natin, i-exercise natin palagi, itong faith natin, or mas marami pa tayong mas marami pang pangako ang Panginoon na ibibigay sa atin kapag ine-exercise natin ang ating pananampalataya. At kagaya ng law of gravity na nagawa ni Isaac Newton, hindi ko na pa siya ipapaliwanag sa inyo, ang law of faith din po ay hindi nagbabago. Kung ang law of gravity, since the beginning, napag-aralan niya, napatunayan ng mga sensya, ang law of faith ay napatunayan naman ng Panginoon sa atin. Nung mga time na tayo ay naniniwala sa Word of God, at nung tinugon niya ang ating mga panalangin, ibinigay niya yung mga pangako niya sa atin, napatunayan na totoo na kapag ikay nanampalataya sa Panginoon, mangyayari ang kalooban ng Panginoon sa atin. At si Pastor Cho ay naniniwala na may stages ang ating mga faith. Tinawag niya yun na incubation. Dahil alam naman natin na ang faith ay nag-i-start talaga siya as small. Walang faith na malaki agad. Lahat yan ay nag-i-start sa maliit. Pero regardless, maliit or malaki, faith pa rin yan. Still a faith. Pero hindi ibig sabihin nung kapag maliit ang pananampalataya natin ay makokontento na tayo sa faith na yon. At kung meron tayong malaking pananampalataya, i-desire pa natin na mas lalong lumalim yung ating pananampalataya sa Panginoon. At itong mensahe ng Panginoon sa atin ay hindi lang para sa mga malalaki na ang faith. Hindi sa mga matatagal na sa Panginoon. Kahit sa mga bago pa lang, kahit malit pa lang ang pananampalataya natin ngayon, still, gusto ng Panginoon na marinig natin kung ano ba ang pwede pang gawin ng Panginoon sa buhay natin kapag tayo nanampalataya sa Kanya. Since equipping to, di ba, nag-expect tayo na ang faith natin ay mas lalo pang lalaki at lalawak at lalalim. Dahil wala namang bagay na nagmula sa maliit, lalong lumiit. So pag maliit, lumalaki na lumalaki, same with our faith. Kung meron kang maliit, palaguin natin yan. At yun nga, may tinatawag si Pastor Cho na incubation. Na ang ibig sabihin ng incubation sa word, sa English word ay
Saan yun? Ayan. To keep something safe and warm so that it can grow. So parang, at ang pinaka naging example niya dito is yung pagkabuntis. Pagbuntis ng mga nanay, ng mga babae. So ang tawag doon ay incubation. So ibig sabihin, kinikip nila yung sanggol sa loob ng tiyan nila for 9 months hanggang sa lumaki yung bata hanggang sa iluwal nila or ilabas na nila. So, ganun din ang faith daw natin. Same siya sa pag-i-incubate. So, ibig sabihin, ang faith natin, meron na tayong faith sa sarili natin eh. Minsan di lang natin na-feel na meron tayo, pero meron pa rin tayong faith. So, sabi ko nga, kahit maliit yan o malaki, meron kang faith. So, yung faith na yan daw, nasa atin, nasa puso natin, nasa buhay natin, pamumuhay natin, sa isip natin, para siyang pagbubuntis. Maliit, kapag inalagaan mo, iningatan mo yung faith mo, nakaok sa tiyan iningatan mo yung faith mo, kinikip mo, tinitreasure mo, may ginagawa kang isang bagay para maging healthy ka. So yung faith na yun daw ay lalaki ng lalaki hanggang sa lumabas yung resulta ng iyong pananampalataya. Dahil walang pananampalataya na hindi nagbubunga. Amen? Kung ano bang pinananampalatayaan nyo ngayon? Siguro nananampalataya ka na, ang church natin ay ma-renovate. So tayo, nag-incubate tayo, sabihin na lang natin ng 3 years. 3 years na tayo nag-incubate, inaalagaan natin yung faith natin na ma-renovate yung church natin. Pero may mga time talaga na ini-incubate ang isang bagay ng matagal, may iba naman mabilis, pero actually, sa panganganak nga, sa pregnancy, di ba, may tinatawag na premature. Hindi natatapos yung 9 months, minsan 7 months, 8 months, nilalabas na yung anak o yung bata. So, ibig sabihin, yun nga, season niya na para lumabas, may iba naman nag-overdue. So, ganun din sa faith natin. Minsan, lumalabas agad yung resulta, wala pang 9 months, yung pinananampalatayaan natin ay nagbubunga na agad. May iba naman, tumatagal talaga, nag-overdue na, pero hindi ibig sabihin nun ay hindi lalabas. Pag ang magulang, di ba, nag-overdue na, lalabas at lalabas yan, hindi mo pwedeng iiwan sa tiyan dahil pag iniwan mo yan sa tiyan, malalason yung nanay, mamamatay. So, ganun din ang faith natin, again, para siyang pagbubuntis or tinatawag ni Pastor Chon na incubation. Dapat iniingatan, inaalagaan natin ng ating faith na yan hanggang sa lumaki, hanggang sa makita natin yung resulta. Makita natin yung baby or yung kagaya nung kay Abraham and Sarah na tinatawag, pinangalan ng Isaac na ang ibig sabihin ay smile. So darating din sa punto na makikita natin yung smile, yung pinangako sa atin ng Panginoon at matutuwa tayo na makita yung pangako sa atin ng Panginoon. At ang una niyang binigay na first bullet dito, kasi may mga faith na hindi alam kung paano sisimulan, kung paano paluluguin, paano iti-treasure. Kaya may mga tao na sabi nga niya na take for granted daw yung faith, yung pananampalataya. So parang alam mo may faith ka pero hindi mo ina-exercise. So may faith ka pero hindi mo alam kung paano gamitin. So hindi siya nagiging usable sa buhay natin bilang mananampalataya. So una daw, kailangan ma-envision natin, envision na clear-cut objective. Or sa ibang salita, para mas pababawin, ang unang bullet na binigay niya, para yung faith natin ay maging usable sa ating Christian living, kailangan meron tayong specific vision. Sabi niya, we must have a clear and defined faith goal. At alam naman natin na ang Diyos ay alam niya lahat ng ating mga pangangailangan. Pero gusto pa rin niya marinig sa atin mismo kung ano yung ating pinag-pray or kung ano yung ating vision. So kagaya ng kwento ni Pastor Cho, story time muna tayo. Since hindi nyo pa nababasa yung book na yan, pero maganda na basahin nyo nga. Maganda kasi na, syempre, natututo tayo sa kwento ng ibang tao, di ba? Kasi, instrument ng Lord para matuto rin tayo. Kung ano ni-reveal sa kanila,
maganda na i-share nila sa atin. Kaya kapag ka nakalaman natin kung ano yung naging learnings nila, yung experience nila, pwede natin din gamitin. At salamat sa Panginoon dahil hindi madamot ang Panginoon sa wisdom, sa experiences. Hinalaw niya na si Pastor Cho ay magsulat ng magsulat ng isang book para turuan tayo kung paano natin i-incubate or alagaan yung faith na meron tayo. So, si Pastor Cho, nakwento na rin to last time ni Pastor nung sa prayer, last week ata, no? Pero para sa mga hindi po nakarinig, ang kwento po ni Pastor Cho ay nag-start siya mag-ministry sa isang liblib na lugar. At hindi pa siya pamilyado. Hindi siya pamilyado, pero grabe yung hirap na pinagdadaanan. Kumbaga parang mahirap sa mahirap na lugar siya nakatira. So wala siyang mga resources, wala siyang mga gamit. Kaya nag-pray siya sa Panginoon, sabi niya, Lord, gusto ko ng bicycle para makapunta siya sa parang sa church, tapos makapag-share siya ng Word of God sa mga nakapaligid sa kanya. Tapos nag-pray siya ng chair, upuan, na mayroong gulong daw para parang ikot-ikot siya kapag nag-aaral siya. Yung maayos yung yung chair niya. Tapos nag-pray din siya ng tatlong bagay pinag-pray niya eh. Basta yun. Yung mga pinag-pray niya. Iilan sa mga pinag-pray niya. Chair, bicycle. Yun. So, nagtataka siya, bakit nagpipray siya, wala siyang kapayapaan. Tapos lagi siyang, parang tataka siya, Lord, ang tagal ko na nagpipray. Krisya naman ako, naniniwala naman ako sa'yo, bakit hindi nangyayari yung pinagpipray ko na ito. Hanggang sa dumating sa punto na nagpray siya at kinonvict siya ng Panginoon, nangusap sa kanya at nabasa niya yung Word of God sa Romans 10:7. Ay, hindi nakalagay dyan. Nakalagay doon na sabi sa Bible na yon, Romans 4:17, God raises the dead and calls those things which be not as if they were. So parang sinasabi dito na ang Diyos ay naglilikha ng mga bagay na wala pa. Mga bagay na hindi pa natin nakikita. So doon siya nagkaroon ng conviction na kapag nagpipray ka, isipin mo, i-vision out mo, i-picture out mo na itong bagay na pinapag-pray mo or yung pinaniniwalaan mo ay natanggap mo na. So anong ginawa niya? Nagkaroon siya ng specific vision. Kasi pag hindi specific, yung gusto natin, hindi natin siya mabivision out. Amen po ba? Pwede mong isipin na gusto kong makapagtapos, pero hindi ka specific. Anong pagtatapos yan? Ng college, elementary, high school? Pero kung specific ka sa nabivision mo na, gagraduate ako ng college, akit ako sa stage, may hawak ng toga, may diploma, meron akong medal. So, mavivision out mo yung pinagpipray, yung pinananampalatayaan mo. Nung nalaman ni Pastor Cho yung bagay na to, nagsimula na siyang mag-pray sa Panginoon ng specific. Dahil ang Lord natin ay all-knowing God. Pero still, gusto niya sa atin mismo manggaling directly kung ano yung gusto natin na matanggap mula sa Kanya. So simula no, nag-pray na daw siya. Ang pinagpipray niya ay bicycle na second hand. Tapos galing daw yung gusto niya na yung yung bicycle na yon na made in Japan ay galing sa missionary, anak ng missionary. Tapos yung pinagpipray niya na chair, gusto niya mahogany, made in Philippines. So very specific na siya na hindi na siya nag-spray lang kasi dami naman talagang klase ng upuan, ng bicycle. Alin yung gusto mong matanggap? Bisikleta na 3 gulong, 2 gulong, may 4 na So, iba-iba. So, simula nun, nung naging specific siya sa vision niya na gusto niya matanggap sa Panginoon, nagbunga. Ibinigay ng Panginoon yung bagay na yon. Kasi madalas tayo, di ba kapatid, pag nagpipray tayo, very general. Pagka nagpipray, sinasabi lang natin, Lord, bless me. Pagpalain mo ko, sabi nga dito, merong 8,000 na pagpapala ang Panginoon. Alin doon yung gusto mong matanggap? At, syempre, kung
magpe-pray tayo, gusto ng Panginoon na kung ano yung request or petition natin, sabihin natin sa Kanya. May dalawang klase ng tao na pwedeng mag-pray. May isa, pwede, ang pinagpipray niya, Lord, gusto kong maging successful sa buhay. May isa naman, ang pinagpipray niya, Lord, gusto ko maging successful sa trabaho, ma-promote ako, gusto ko na makapag-share ako ng Word of God sa trabaho ko, makatrabaho ko. Gusto ko na maging successful ako, hindi lang sa career ko, kundi sa spiritual ko. Sa tingin niyo, sino yung may faith doon? Yung pangalawa. Dahil na-vision out niya kung ano yung gusto niya na matanggap sa Panginoon. Kaya ako simula din nung nabasa ko na itong linggo, itong buong linggo, sabi ko, ang prayer ko na ngayon talaga, Lord, mababayaran ko yung 300,000 naming utang ngayong taon. Kasi dati yung prayer ko lang, Lord, mababayaran namin yung utang namin ngayong taon. Anong utang? Magkano yung utang na yun? So, pinasobrahan ko na. So, sabi ko, 300,000 para wala na talaga, as in, malinis na talaga. Kung kayo, isipin nyo ngayong kapatid, ano yung prayer request nyo? Ano yung pinananampalatayaan nyo na mangyayari, i-picture out nyo ngayon? Dahil kapag ka-visualize natin yun, kapag inisip natin na natanggap na natin ang bagay na yun, mangyayari at mangyayari nga talaga yun. Dahil alam naman natin na ang Diyos ay hindi sinungaling. Siya ay faithful sa kanyang mga pangako. Sinabi niya kapag nanampalataya ka, ibibigay pa niya kung ano pa yung mga pangako niya. At ang daming pangako ng Panginoon. Kung sasabihin lang natin na, Lord, bigay mo pangako mo sa akin. Alin sa pangako ng Panginoon ang gusto mo matanggap? Kaya ngayon, pag nagpe-pray na tayo, tinuturuan tayo ng Lord na specific nating hingin sa Panginoon kung ano yung pangangailangan natin. Kagaya ni Bartimeo, yung nakita niya si Jesus Christ na nagpapagaling, tapos naglalakad siya. Tinanong ng Panginoon si Bartimeo, alam niyang bulag si Bartimeo, pero anong tinanong niya pa, sabi niya, anong gusto mo? Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Sabi sa kanya, sabi ni Bartimeo, gusto ko pong makakita. So naging direct siya, specific siya sa gusto niyang mangyari sa buhay niya. At agad-agad, pinagaling siya ng Panginoon. Nakakita siya agad-agad. Nagbunga agad yung vision niya na gusto niyang makakita. Kaya pag nagpipray tayo, wag lang natin sabihin na, Lord, I'm very thankful sa araw na ito. Tapos, okay na, salamat po Panginoon, ingatan mo po ako, gabayan mo po ako, amen. So, parang, hindi siya, may faith ka na iingatan ka, may faith ka na lahat ng bagay na natanggap mo ngayon ng araw ay mula sa Panginoon. Pero di ba iba kapag sinabi mo na, Lord, thank you Lord dahil nakakain kami magpapamilya. I pray na ingatan mo kami sa kapahamakan, hindi kami madisgrasya, walang manloloko sa aming tao, walang kaming mai-encounter na mga masasamang tao. Di ba mas maganda, mas mapapakita natin yung faith natin sa isang bagay kapag ka-specific ka, may goal ka, alam mo yung objective mo kung bakit ka nananampalataya sa bagay na yun. Sa church nila, mayroong mga tao na, sabihin na natin, sa church natin nowadays, may mabilis mag-pray, may mabagal mag-pray, pero hindi naman tayo judgmental sa mga nagpe-pray na tao na mabilis at mabagal. Kasi ang inaano naman natin doon, yung content ng prayer ng tao, yung pinagpe-pray niya. May iba na kaya niyang ipag-pray sa Panginoon, yung nasasabi niya directly kung ano yung gusto niya sa Panginoon, which is ayun yung gusto ng Panginoon sa atin. Kasi ayaw niya na paligoy-ligoy. Di ba pag sumasagot siya, directly din siyang sumasagot. Hindi siya nagbibigay siya ng mga, yung time na nandito si Jesus, nagbibigay siya ng mga parabola para malaman natin yung mga heavenly things. Pero pag tumugon siya sa panalangin natin specific, kagaya nung time na si Abraham,
tinawag niya si Abraham, hindi lang niya sinabi na ikaw, Abraham, magiging father ka ng nation, or hindi niya lang sinabi na magiging madami ang iyong lahi. Nagbigay siya ng specific na alin, katulad ng sinabi niya magiging kasing dami ng bituin sa langit ang iyong lahi. So, syempre, kung sino yung pinaniniwalaan natin, pinananampalatayaan natin, dapat maging ganun din tayo. Kapag si Lord specific tumugon sa ating panalangin, ibig sabihin, dapat maging specific din tayo sa ating mga prayers sa Kanya. Kasi pag hindi tayo naging specific sa ating mga pinaniniwalaan or pinanampalatayaan or mga prayer, pag sinagot niya ng Panginoon, pwedeng hindi natin ma-acknowledge na ayun na pala yung sagot ng Panginoon sa prayer natin. Nag-pray ka ng magandang bahay, tapos hindi mo naman, parang nag-pray ka lang, aling klaseng bahay, hindi mo nasabi yan. Biglang dumating yung pagpapala na yun, yung sagutan sa buhay mo. Hanggang sa parang nakalimutan mo na, ay, ito nga pala yung pinagpipray ko. Kasi nga, hindi ka naging specific sa yung pinagpipray. Hindi mo tuloy na appreciate or na-acknowledge na ito yung long-term prayer mo, ito yung specific na prayer mo na tinugon ng Panginoon. At pangalawa, dahil kapag meron ka ng clear or specific na vision mo, yung pinananampalatayaan mo, kailangan naman daw ay magkaroon tayo ng burning desire. Pag sinabing burning desire, ito yung gustong-gusto mo na mangyari sa buhay mo. Gustong-gusto mo na makamit or matanggap. Kumbaga sa English word, parang very passionate ka na mangyari yung itong pinananampalatayaan mo. So meron ka ng vision, na-vision out mo na, so kailangan naman ay magkaroon tayo ng passion na gusto makatanggap ang bagay na ito. If you have a vivid picture, you should have a burning desire for those objectives, sabi ni Pastor Cho. Dahil maraming tao ang nagpe-pray na akala natin, sasagutin na agad tayo ng Panginoon kapag nag-pray tayo. Akala mo ngayon, pag one-time prayer is okay na, may sagot na, may tugon na agad. May mga church, may mga sinabi siya na may mga tao may mga churches na once na nag-pray sila at umalis na sa simbahan, nakakalimutan na nila yung mga pinagpipray nila. Ganun po ba tayo? Hindi naman. Naalala pa rin natin na ipagpipray pa rin naman natin pagka umuwi tayo, ayun yung tinatawag na burning desire. Hindi lang gusto mo siya ngayong oras, hindi mo lang siya gusto ngayong araw, kundi gusto mo siya araw-araw na mangyari sa buhay mo. Ayun yung burning. Kumbaga, nagbo-boil, kumukulo, nag-aalab siya sa puso mo, or kumbaga sa sinapupunan ay yung bata sumisipa na sa'yo, gustong-gusto na lumabas. Mami, gusto nang lumabas kasi overdue na. So parang ganon yung magkaroon ng burning desire. So, ang mga maliligaw, di ba? Mga lalaki, may mga burning desire kayo. Dahil kapag gusto nyo ang isang tao, kahit hindi kayo nag-iigib kayo. Kahit na hindi, lumang-luma. Kahit na, alam mo mga example ng mga lalaki ngayon, di kasi ako niligawan ni Pastor, tagal na kasi. Mga lalaki na naliligaw ngayon. Paano ba naliligaw ngayon mga lalaki? Ha? Bulaklak, di ba? Kahit na wala kang pera, bumibili ka lang bulaklak. Kahit na galing sa baon mo, di ba? Kahit kay mama, galing sa allowance. Anong ginagawa? Bumibili, nag-e-effort, nagsasacrifice ng time, nilaan. Mapasungkit lang nila ang oo nung babae. Yan. Araw-araw. Pag gusto mo isang bagay, hindi ka makatulog. Lagi mong naiisip. Lagi mong naalala na, ay gusto ko nito Pero may tinuturo nga yung mga tao na kapag kami gusto ko isang bagay, hintay mo muna daw yung 30 days. Pagka 30 days gusto mo pa rin daw, bili mo na. Ibig sabihin, kailangan mo talaga yon or gusto mo talaga isang bagay.
So sa atin, di na natin kailangan hintayin yung 30 days para malaman kung gustong-gusto mo yung isang bagay. Basta, pag-pray natin. Kapag nilagay naman ng Lord yung burning desire sa puso natin parang may magtataka na, paano kung yung burning desire na yan ay hindi galing sa Panginoon? Kasi meron tayong mga burning desire talaga na tayo lang ang may gusto pero hindi naman pala kalooban ng Lord. Or meron tayong mga burning desire na pinipilit mo lang naman na mangyari sa buhay mo pero pwedeng magbigay ng kapahamakan sa'yo. So para malaman natin na itong burning desire na to ay kalooban ng Panginoon, syempre dapat hindi siya contradicting sa Word of God. Kung halimbawa, may mga parang burning desire ng tao na pumatay, ang ano sabi ng Bible, huwag kang papatay. So ibig sabihin, yung burning desire ng tao na yon ay hindi kalooban ng Panginoon. Burning desire niya kumita, yumaman, burning desire niya na umahon sa buhay, pero ang ginagawa naman niya ay nangungupit o kaya nagnanakaw. So ano sabi ng Bible? Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mag-aasam ng bagay na hindi sa'yo. So ibig sabihin, hindi siya kalooban ng Panginoon. Pero kung ang burning desire mo ay align naman sa Word of God, burning desire mo na masyaran yung family mo, ang sabi sa Bible, di ba? Lahat ng mga tao ay gusto ng Panginoon makakilala at tumanggap sa Kanya. Burning desire natin na makapagtapos ng pag-aaral, ng college, makahanap ng trabaho, kung saan masususin yung pangailangan natin. Sabi sa Bible, kung ano yung meron tayong mga bagay, ay ayun yung ginagamit ng Lord para tayo palaguin, pagyamanin. So, basta hindi siya contradicting sa Word of God, sa kalooban, sa will ng Lord, ay hindi siya masama. Hindi siya nakakapahamak. So again, kailangan meron tayong burning desire na mangyari, matanggap yung ating pinananampalatayaan. Dahil ayaw ng Panginoon na kapag tayo ay nagpe-pray, nagde-desire ng isang bagay, pagkatapos natin mag-pray, ay parang wala na lang nangyari, parang nakalimutan natin yung ating mga pinagpe-pray. Burning desire is also, kailangan, everyday mo siyang pinagpe-pray, everyday mo siyang iniisip, inaalala, dapat everyday natin siya na, kumbaga, nilalapit sa Panginoon. Kasi kapag consistent tayo in our prayer, paglapit natin sa Panginoon, hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan, lalo na ang mga tao, anak niya na nagtitiwala sa Kanya. So, dapat nakikita natin na na-accomplish yung goal natin, yung pinananampalatayaan natin. Kahit na hindi lang tayo, hindi mo lang gusto isang bagay kapag nagpe-pray ka, dapat gustuhin mo siya para din syempre, para sa kalwalhatian ng Panginoon. Kasi kung gusto mo isang bagay, pero for your own sake lang, para lang sa atin, para lang mataas yung sarili natin, para lang maging maayos yung buhay natin, syempre, isa rin siya sa burning desire na hindi kalugod-dugod sa Panginoon. Pero kung ito ay ginagawa natin, dinedesire natin para mapangiti ang Panginoon, para ma-please siya, para maluwalhati siya, it's a good thing. So always check din syempre kung ano yung burning desire na meron tayo. So hindi porket gustong-gusto natin ay ibibigay na agad ng Panginoon. Ba? Ang ibinibigay ng Panginoon ay yung alam niya na makakabuti para sa atin. So bakit kailangan ng burning desire? Bakit kailangan nag-aalab, nag-aapoy, kumukulo yung desire mo, yung pagkagusto mo sa isang bagay? Dahil ayaw ng Panginoon ng lukewarm. Agaya din sa ating pananampalataya. Ayaw niya na lukewarm tayo, na minsan mainit, minsan malamig, minsan gusto mo mag-pray, minsan ayaw mo. Ayaw ng Lord na lukewarm tayo when it comes sa ating pagpipray na ngayon, ay dinidesire natin na mas makilala ang Panginoon, pero mamaya ay wala na tayong gagawin.
So gusto kaya ang binigay na ano dito ni Pastor Cho is yung burning desire kasi ang gusto ng Panginoon yung laging mainit sa Kanya. Mainit na nagde-desire na mas makilala ang Panginoon, ma-experience sa Panginoon, hindi lang kapag ka umaga, kundi buong araw dapat natin dinedesire na makasama ang Holy Spirit o ating Panginoon. Dahil alam naman natin na meron tayong 24 hours a day, pero madalas nasa trabaho tayo ng 9 to 10 hours. Sa family natin, matutulog tayo ng 8 hours, so ilan na lang natitira. So, hindi pa ba natin yun ibibigay sa Panginoon? Sabi mo na yung 4 hours or 3 hours, 5 hours. O, may iisipin pa ba natin na ibigay yan sa mundo? Ibigay sa sarili natin to satisfy yung mga personal needs natin, to satisfy yung hungry natin sa para affection ng mga tao. Or meron tayong burning desire na itong mga kahit na ilang oras na lang ay ilalaan pa rin natin sa Panginoon. So again, ayaw po ng Panginoon ng lukewarm. Gusto niya ay lahat tayo ay nag-aalab, nag-iinit sa Kanya. Pero kung ngayon, syempre, nag-i-start pa lang naman ulit tayo, may iba nag-i-start pa lang, huwag natin i-condemn yung sarili natin. Huwag natin masyadong maliitin ang kakayanan ng Panginoon na baguhin tayo. Huwag natin maliitin yung kakayanan ng Holy Spirit na pumasok or oversee or overpower yung buhay natin. Dahil pangatlo, dapat po ay pinagpe-pray daw natin ang assurance. We must pray for assurance. Nung si Pastor Cho ay nagpe-pray, nung time na nagpe-pray siya about doon sa bicycle, sa mga mesa, dumating yung time na, yun na nga, hindi siya nakakatulog, napapaisip siya na bakit hindi pa nangyayari or hindi pa tinutugon yung panalangin niya. So, hindi ko maalala ko ilang buwan niyang ipinag-pray yung bagay na yon. Yung burning desire niya na magkaroon ng magkaroon ng bicycle tsaka ng chair. So, hindi ko maalala, pero nagkaroon siya burning desire na magkaroon siya ng ganung bagay at hindi siya mapakali. So, parang hindi siya at peace. Meron pa siyang doubt. May fear pa rin siya na mangyayari ba yung bagay na yon. So ginawa niya, nag-pray siya, binigyan siya ng Panginoon ng assurance na mangyayari ang isang bagay na yon. Pag sinabing assurance, ang Greek word ng assurance ay hypostasis, tama ba yung basa doon? Or ang ibig sabihin ng assurance ay title, deed, or legal paper. Pag sinabing assurance, ibig sabihin, sa'yo na ang isang bagay na yan. Kumbaga, sa bahay, kaya may titulo ng bahay na tinatawag para kapag may pumunta sa bahay nyo at sabihin na, amin na to. Pag pinakita mo ng land title yan, tiklop na yan. Kasi meron kang assurance na sa'yo ang bahay na to at nakapangalan to sa'yo. Ganun po ang assurance. And kagaya ng ginawa ng ating mga board member, naka 3 years na, no? Parang memories na siya na nung nilakad nila yung land title natin, naka 3 years na. So, kaya natin nilalakad yung land title ng church natin para may assurance tayo na atin na itong lupa na ito. May assurance tayo na kahit na may pumunta dito, sabihin na hindi yan sa inyo, pag pinakataan natin sila ng titulo, ng assurance na hawak natin, ay hindi na sila, hindi na sila mangulit, matatakot sila, titiklop sila kasi alam nila na sa atin ang bagay na ito. So, ito din yung dapat na ipinagpe-pray natin kapag meron tayong faith sa Panginoon. Dapat may assurance tayo palagi sa bagay na pinananampalatayaan natin. At kapag may assurance na kasi tayo, hindi ka na matatakot na hindi mangyayari yung isang bagay na yon. Kasi alam mo na binigyan ka na ng Panginoon ng assurance. Na-encounter yan ni Pastor Cho, noong isang umaga daw, dahil nga matagal na siya nagpe-pray, hindi siya payapa. So, isang umaga,
bigla siyang kuninvict ng Panginoon. Sabi sa kanya, natanggap mo na, nasa sayo na yan. So, nung sinabi niya, yung nalaman niya, na conviction ng Holy Spirit na sa'yo na yung bagay na yung pinagpipray mo, natuwa siya. Lumapit siya sa asawa niya. Ang ginawa niya, nagsisigaw siya, sabi niya, praise God, natanggap ko na yung bicycle, yung ganto ganyan, yung mga pinagpipray nga daw niya. Tapos sabi ng asawa niya, anong sinasabi mo? Parang natakot sa kanya, parang nababaliw na ba tong asawa ko? Natanggap mo na, saan? Wala naman silang makita, wala silang ano. Pero dahil pinagpipray niya yung bagay na yun, binigyan siya ng assurance sa Panginoon na hindi mo pa man nakikita o nahawakan, basta kinunvict kita or nilagay ko sa puso mo na natanggap mo na, paniwalaan mo. Paniwalaan natin. Kaya kapag nagpipray tayo, hindi lang dapat tayo yung laging salita ng salita. Diba? Alam naman natin ang communication is a two-way communication. Magsasalita ka, makikinig ka, hindi pwedeng lagi lang tayo salita ng salita, tapos hindi mo nakapakikinggan yung sasabihin ng Panginoon. At ayun yung naging experience ko nung itong linggo nga, mga parang 1 to 2 days, ako lagi nagpe-pray. Tapos na-convict ako ng Lord ng gabi, kanya, it's time naman na makinig ka naman sa sasabihin ko. Kasi 2 days na akong nagpipetition sa Lord na, Lord, gusto ko ng gato, I pray for my church, for my family, ganyan-ganyan. So, laging ganon. So, na-convict ako ng kinagabihan na it's time naman na makinig ka. Bibigyan kita ng assurance kapag ka natuto kang makinig. Dahil alam naman natin, ang Panginoon ay nagbibigay ng instruction yan sa atin. Hindi niya hayaan na mag-wander tayo. Hindi niya hayaan na may pananampalataya kasi isang bagay pero walang assurance, walang kasiguraduhan. Kaya kung makikinig lang mang tayo sa Panginoon, magkakaroon ng kapayapaan ng ating mga puso. Ang assurance ay hindi lang nakukuha kapag ka natanggap mo na yung isang bagay. Akala ko dati, pag natanggap ko na yung cellphone, yung blessings na yan, ay assurance yun. Kasi natanggap ko na eh. Pero ang tinutukoy dito sa atin na assurance ay kahit na hindi mo pa natanggap, ay iniisip mo na nasa iyo na ang bagay na yan. Sinabi dito sa Marcos 11:24, kaya tandaan ninyo, ano man ang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, mananampalataya kayong natanggap na ninyo ito at matatanggap nga ninyo. Again, ano po mga prayer or pananampalataya? Pinananampalatayaan nyo ngayong umaga. Pag-pray po natin, nabigyan tayo ng assurance ng Panginoon na kahit na hindi pa man natin hawak yan ngayon, pero kapag sinabing assurance, ibig sabihin, nasa iyo na yan. Ibibigay na siya ng Panginoon sa atin. Sa Western country, madalas sanay sila sa convenient na system. Mabilisan lahat, pag ultimo'y pagkain, instant noodles, kagaya kanina ni Chin, dahil wala na siyang time magluto, wala na siyang time na bumili, instant noodles na lang yung kinain niya. So gumaya kami, dahil wala na rin kaming time para mag-prepare. So kinain namin instant noodles, so mga tao sanay yan sa mga mabilisan. Ultimo pagkain, travel, transpo. Dati, ang Cavite to Manila, umaabot kami ng 2 to 3 hours. Mula Cavite, papuntang ano. So ngayon, medyo nabawasan na siya. Naging 1.5 na lang. Nung nagkaroon dati ng bus dito, umabot ako ng 1.5 na lang. Kaso nawala siya dati, so nag 3 hours ulit ako. So ngayon, nagkaroon na ng LRT, mula Tayuman, pwede ka na mag-PTEX, tapos PTEX, papuntang Cavite. So, convenient, lahat, napaka-convenient. So, lahat ay napapadali, mabilisan na lang. Kaya, ang thinking ng mga tao kapag nagpe-pray sila ay instant din ang sagot. Hindi nila nagagawa, or di natin minsan nagagawang maghintay sa Panginoon. Hindi tayo humihingi ng assurance mula sa ating hinihingian. Kasi kung sino lang naman magbibigay sa atin ng assurance, syempre kung sino yung ating hinihingian, nilalapitan. Hindi tayo pwedeng humingi ng assurance sa mundo. Hindi natin pwedeng sabihin na binigyan ako ng sign ng mundo na ito na daw ang kasagutan.
Kasi magbibigay sa atin ay ang Panginoon. At matatanggap lang natin yan, syempre, kapag tayo ay nanalangin sa bagay na yon. Sa lugar na pinuntahan din niya, may mga churches na yung preaching nila ay napakaikli. Mas mahaba yung time para sila ay magkaroon ng special numbers or sabi mo na parang mas mahaba yung time nila sa fellowship, sa mga special numbers, mga awitang, tugtugang, ganyan. Pagdating daw sa preaching, nililimitahan nila yung preaching time nila. Which is nakakalungkot dahil alam naman natin na through God's Word, doon siya magbibigay ng kasagutan sa atin. Kaya nung na-invite daw si Pastor Cho sa isang church sa USA, ang sabi sa kanya, Pastor Cho, mag-preach ka ng 15 minutes lang ha. So 15 minutes, pag sa atin nga yung 30 minutes, gulat na tayo. No? Paano pa kaya pag 15 minutes ang yung preaching? So pag 15 minutes, iniisip ko din, napakaikli, no? Parang, ninanamnam mo pa lang, tapos na. Kumbaga, dinadigest mo pa lang, paiyak ka pa lang, pero nagpe-pray na. Pa-pray na yung pastor. So parang, buti na lang sa church natin, sanay tayo sa 1.5, 1 hour 40 minutes, di ba, Sister Belen? Siya ang nakabit ng tama, 2 hours. May 2 hours ba? 2 hours ka? Magka 2 hours? Si Brother Jen. Kaya sabi ko, nung nabasa ko nga ito, sabi ko din, 15 minutes lang siya pinag-preaching. Parang ang ikli naman, no? Parang pa lang yun, introduction pa lang nila yon, di ba? Minsan nga, introduction na 30 minutes, 40 minutes, sinasenyas ako na, gumagano na ako sa kanya. Minsan kala mo okay lang, pero totoo niya, ibig sabihin niya 30 na. Kaya pag nakita niyo ako sa menyas ng ganyan, hindi ibig sabihin okay. Kapaliktaran yan. 30 minutes na tama na. Yan. Ano yan? 45 na ako? Wow. Naurasan tuloy ako. Pero, nakakatuwa kasi nga, tayo mga Pilipino ay sanay sa pagkaing espiritual. Diba? Hindi tayo nananawa kahit na madalas yung mga narinig na natin kasi alam natin na every word that comes from God is meron siyang fresh revelation. Kaya kung bubuksan lang natin, syempre ang ating puso, isipan, natanggapin yung mensahe ng Panginoon, meron talaga tayong matututunan. Kasi yun naman talaga ang way ng Panginoon to correct us, minsan to rebuke us, syempre to guide us, instruct us kung ano yung mga dapat nating gawin. At yun nga, dapat natin siyang ipinagpipray, yung magkaroon ng assurance. Hindi tayo dapat tumigil hanggat hindi natin matatanggap yung assurance na mangyayari ang isang bagay. Dahil ang assurance ay mula sa Panginoon na inilalagay niya sa ating mga puso. Kaya kung tayo ay nagpipray for forgiveness mula sa Panginoon, at ang Holy Spirit ay namagitan, naging counselor, sinabi niya sa atin na pinatawad ka na, ikaw malinis na, assurance po yun na dapat nating tanggapin. At wag na natin baliwalain na, hindi, mali ako ganyan-ganyan. So kagabi nga lang, sabi ko kay Pastor, pauwi na kami. Nalulungkot ako, sabi ko parang may nagawa ako sa Panginoon na isang bagay na, itong preaching na to kasi, nahati yung oras ko sa burning desire ko na mag-take ng board, yung burning desire ko na mag-share ng Word of God, as yung burning desire ko na maging good worker. So, parang nahati yung oras ko. So, parang itong time na to, hindi ako masyadong nakapag-aral. Binasa ko naman na siya, dinadigest ko siya nung mga nasa work ako. Kasi parang kahapon lang talaga ako totally nakapag-prepare. So nalulungkot ako, sabi ko, Lord, nakauwi kami dito, mag-11 na kasi nga nag-aral pa kami sa labas, ganyan-ganyan. Tapos parang sabi ko, nakakalungkot kasi alam kong may nagawa akong masama or nakakalungkot na bagay sa Holy Spirit. So kanina, nagpe-pray ako, sabi rin niya sa akin, ganyan, immense mo yung sarili mo sa Holy Spirit, pray ka, mag-worship ka, ganyan-ganyan. So kanina, binigyan ako ng assurance sa Panginoon. Assurance na binigyan niya sa akin, pinatawad ka na ng Panginoon dahil kinonfess mo yung kasalanan mo.
Kasi kung hindi mo kinonfess yan, hindi ka talaga mapapatawad ng Panginoon. Kaya nung kinonfess ko sa Panginoon, inamin ko na nagkasala ako, nagkaroon ako ng lapses, sinabi ko rin sa kapatid ko sa pananampalataya, yung nga kay pastor, yung nagawa ko na yun. So, parang hindi pa ako payapa bago matulog at pagising ko, nagkaroon na ako ng kapayapaan kasi binigyan niya ako ng assurance na hindi tumitingin ng Panginoon sa mga bagay na ginawa mo, ginagawa natin at gagawin natin. Kundi nakatingin siya kung ano yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Kaya noong time na yon, sabi ko, I am cleansed by the blood of Jesus Christ. May new life na ako. Hindi ko na, ang gawin ko nga ay kumbaga, kung totoong nagre-repent ka sa Panginoon, gawin mo yung tama. So, ang ginawa ko, gumising ako na maaga, so, nag-pray ngayon. Pero kanina kinakabahan ako, sabi ko, di ko alam ba't kinakabahan ako. May assurance, pero kinakabahan ako, sabi ko sa akin, kinakabahan ako. Kala mo, laging bago, pero, ayun po yung assurance na dapat ipinagpipray natin sa Panginoon, na dapat may assurance ka, kasi pag may assurance ka, confident ka na kahit hindi mo hawak ang isang bagay, alam mo na nasa iyo na yan. At mag-1 hour na ako sa Diyos ang papuri, mahaba na tayo. So, pang-apat ay kailangan speak the word. Nung sila Abraham and Isaac ay kinausap sila ng Panginoon, sinabi sa kanya na magiging kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Ginawa ng Panginoon, pinalitan nila yung pangalan nila. Di ba nabanggitan ni Pastor kanina yon? From Abram, naging Abraham, naging yung Sarai, naging Sarah. Nang ibig sabihin ay father of many nations, tsaka princess, or the mother of many child. So kahit na minamak sila ng mga tao nakapaligid sa kanila, siguro pag narinig nila, tinawag ni Abraham si Sarah, Sarah. Tapos si Sarah naman tawag niya ay Abraham. Yung mga taong nakakarinig, syempre, magtataka, ano pinagsasabi ng mga to? Wala silang anak, pero bakit ang tawag nila ay father and mother? So sila, parang isipin nila, kumbaga sabi nga ni Pastor Chok, kung isipin nila, wala nga silang kahit alagang aso Di ba pwede naman fair parents? Pero hindi rin sila fair parents Wala talaga silang inaalagaan, wala talaga silang anak. So bakit ganun daw ang tawag sa kanila? Sa isa't isa. So, inignore lang nila yung mga pang-aalipusta or yung pangungutya sa kanila ng mga tao at mas pinili nila na paniwalaan yung sinabi sa kanila ng Panginoon. At hindi lang nila pinaniwalaan, sinabi nila mismo kung ano yung sinabi ng Panginoon. Kumbaga sa mas mababaw na term is dapat nagde-declare tayo ng sambagay. Dapat dinedeclare natin ang pagpapala, dinedeclare natin yung pinananampalatayaan natin. Kaya lang naman tayo natatakot mag-declare dahil takot tayong mapahiya. Actually, pahiya na nga talaga si Abraham tsaka si Sarah, di ba? Dahil sinasabi nila, tinatawag nila, binabanggit ng mga labi nila yung isang bagay na wala pa sila. So, kaya tayo natatakot mag-declare, magsabi ng isang bagay na pagpapala, parang sabihin na nakapasa na ako or sabihin na mayaman na ako dahil natatakot tayo na mapahiya sa mga tao. Natatakot tayo na baka mamaya, i-judge nila tayo, sabihin na, paano na to? Kaya may mga tao, ang tawag nga sa atin ay mga buwang again, di ba? Kasi nga, yung faith natin is to the point na kahit na hindi tayo nauunawaan ng tao, basta nauunawaan tayo ng Panginoon, pinaglalaban pa rin natin yung pananampalataya natin. So, ang nangyari sa kanila, dahil na kahit na ganun na yung naging resulta, ginagawa sa kanila, hindi pa rin sila natakot. Hindi sila natakot sa paligid nila. Dahil ang para lang sa kanila ay masunod yung kalooban ng Panginoon, magyari kung ano yung pinagagawa sa kanila ng Panginoon. Dahil binigyan na sila ng assurance, sabi sa kanila ng Panginoon, o magiging kasindami ng bituin ang iyong lahi. At ngayon naman, i-declare mo na mangyari yung isang bagay na yon. So, dineclare nila, at alam naman natin na nangyari, tayo yung mga parte ng lahi ni Abraham.
So generation to generation at yung mga anak natin, magiging anak natin ay magiging parte din ng lahi ni Abraham. So sobrang dami nga talaga. At totoo, ang pangako ng Panginoon. Dahil alam din naman natin ang word ay napaka-importante. Sabi nga sa isang verse, sabi sa Kawikaan 18:21, ang salita ng tao ay makakapagligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang bunga ng ito. Always speak blessings, di ba? Huwag tayong matakot i-declare yung pananampalataya natin, lalo na kung ito ay nanggaling sa Panginoon at para sa Panginoon. Kaya maging careful tayo lagi sa ating mga sinasabi dahil pwedeng magbigay nga ng buhay, pwedeng magbigay ng kamatayan. Kaya pag sa mga bata, sinasabi nila, wag daw nating sasabihin ng salitang mali. Ang sabi mo, no, hindi, dapat hindi pwede. Huwag mo sabing mali. Kasi pag sinabi mong mali, tatatak sa isip nila yung maling bagay. Pag sinabi mong hindi, isipin lang niya na hindi siya pwede, pero pwedeng mangyari sa mga susunod na araw. Kumbaga, basta may power kasi ang salitang mali. So, alam naman natin yan, di ba? Which is, dapat malaman naman talaga natin yung mali at saka sa tama. Pero pag bigay kasi ng mga maling bagay, salita, pananaw, tatatak yan sa ating isip. Tatatak yan sa ating mga puso. Kaya laging speak blessings, sabihin natin, mag-declare tayo palagi ng mga mabubuting bagay, magandang bagay, hindi lang sa buhay natin, syempre, kundi rin sa mga taong nakapaligid sa atin. So, kung dahil meron, itong 4 stages na ibinigay sa atin, nireveal ng Panginoon kay Pastor Cho, is, hindi lang siya basta hindi lang niya basta sinabi or sinulat. Kumbaga, siya rin mismo talaga ang naka-experience. So, nag-declare siya, sinabi niya sa mga tao yon. After niya mag-pray, ang ginawa niya, nung nag-preach na siya, sinabi niya sa congregation na natanggap ko na meron na daw siyang bicycle, meron na siyang chair, ganyan-ganyan. So, yung mga tao, nagtaka sa kanya. Pero nagtaka kasi mahirap lang daw talaga sila nung time na yon. As may 3 mga kabataan atang lumapit sa kanya, sabi sa kanya, asan na po yung patingin po kami ng bicycle nyo, tsaka nung chair nyo, ganyan-ganyan. So, kinabahan siya noong una. Pero dahil nga nag-pray siya ng assurance, tapos dineclare niya in public, hindi siya natakot na baka batuhin siya ng mga tao, sabi, saan, nagsisinungaling siya, ganyan. Basta dahil kampante siya, binigyan siya ng assurance sa Panginoon, sinabi niya yung bagay na yon. So, nung pinuntahan siya ng mga kabataan na yon, wala silang makita, pero pinaliwanag niya. So, sabi niya, kagaya daw ng pagbubuntis, yung incubation, yung faith na meron siya. Ngayon, nagbubuntis daw siya ng bicycle, tsaka ng chair nga, at later on daw, makikita nila yung lalabas daw yun. So, hindi pa man nila nakita agad-agad, pero naniniwala si Pastor Cho na ang faith talaga natin ay katulad ng pagbubuntis or incubation na tinatawag, na kailangan mo siyang ingatan, alagaan, palaguin, para dumating yung time na magbunga or lumabas na yung pananampalataya na yon. So, yun nangyari kay Pastor Cho, yung mga tao na yun ay pinipilit siya, pinagtatawanan siya, dahil sinabi nga niya na meron siya ganto-ganyan, pero hindi siya nagpatinag sa mga taong yun. At yun na nga, dumating yung punto na binigay nga sa kanya ng Panginoon yung gusto niya. At bilang pagtatapos natin, may isang kwento, seryoso po ito hindi ako mag-joke. May isang kwento pa si Pastor Cho doon sa book na yan na may isang babae na 30 years old patas na hindi siya nagkaka-boyfriend. Pray naman daw sila ng pray kung ano yung na magkaroon na daw na partner yung babaeng yan. Worker kasi sa church yun eh. So, di po siya si Irish. Ate Janet, pwede. So, nagpe-pray daw sila ng matagal na panahon. Hindi lang yung babae, kahit yung parents niya. Kasi nga 30 plus na eh. Kasi nung mga panahon noon,
ang early pregnancy or yung maagang pag-aanak, pagkakaroon ng pamilya ay hindi pa siya masama, di ba? Ngayon kasi pagka maaga, minsan tingin nila masama, may iba naman tingin nila pag matagal, bakit natagal itong mag-anak? So may mga ganon. So nagpe-pray na sila. At dahil na-reveal ng Lord kay Pastor Cho, yung itong incubation or yung law of faith, shinare niya dun sa babae. So sabi ni Pastor Cho sa kanya, gawin mo, ilista mo ano ba yung gusto mo sa lalaki. Ano yung gusto mong katangian niya, mapapisikal man yan, ilista mo. So yung babae, naglista siya ng 10 na katangian or physical feature na gusto niya matanggap. So isa doon yung gusto niya Sunday school teacher, gusto niya parang medyo bata, basta marami siyang gano'n. Sabi na natin, pogi, maputi, ganyan-ganyan. So yun yung mga nilista niya. Tapos dumating yung punto na si Pastor Cho ay pumunta sa ibang lugar, tapos bumalik ulit siya. Tapos nagulat siya, sabi sa kanya ng isang babae, Pastor, naalala mo yung pinag-pray natin na babae, o yung anak nga niya, sabi niya, nagbunga po yung panalangin niya. Kung ano po yung nilista niya, pinagpipray niya, ano yung specific na hiningi niya sa Panginoon, ibinigay. May dumating na isang missionary na single, tapos walang, single, lahat ng katangiang nilista ng babae nasa kanya. Dahil lahat ng gusto ng katangian ng babae nasa kanya, ang daming na-attract sa kanya. Pero dahil itong si missionary ay nonchalant daw, isa lang nagpatibok ng puso niya. Yung taong nag-pray nung katangian na meron siya. So naging specific siya, binigay sa kanya, Sunday school teacher, pogi, maputi, kung ano man pinagpipray mo, Irish, pag-pray mo kay Lord. Ipag-pray lang natin. Maging i-vision out natin. From digital team or from BTX? Pangalan na lang daw mismo. Pwede rin po, maging specific sa pangalan, di ba? Why not? Makikita po natin doon kung paano kumilos ang Panginoon sa mga taong nag-vision out ng kanilang mga hinihingi sa Panginoon. Nag-pray ng assurance, sinabi kung ano yung mga pananampalataya niya. At basahin natin yung Hebreo 11:6. Sinabi dito, and without faith, it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. So kung wala po tayong pananampalataya sa Panginoon, hindi natin siya mapiplease. Dahil tanging pananampalataya lang natin ang makakapag-please sa Panginoon. At dalawa sinabi po dyan, yung mga lumalapit sa Panginoon, naniniwala na nag-e-exist ang Panginoon, tumanggap bilang kanila personal Lord and Savior, ay gagantimpalaan ng Panginoon. Gaya ng law of faith, pag naniwala ka sa Panginoon, to the point na sumusunod ka, matatanggap mo yung mga promises ng Panginoon. Itong law of faith ay hindi yan ginawa ng mga scientists, kundi pinatunayan niya na ating Panginoong Diyos. At hanggang ngayon, ay nakikita naman talaga natin, nakakaranas tayo ng pagpapala mula sa Panginoon dahil nananampalataya tayo sa Kanya. At ang Diyos na nasa atin simula nung tinanggap natin siya, wala siyang gagawin sa buhay natin nang hindi natin alam. Kaya inalaw niya na basahin natin ang Biblia, inalaw niya na kapag-pray, lumapit tayo sa Kanya, para tayo ay makipag-cooperate sa Kanya. Dahil tayo ay co-worker ng Panginoon. Wala siyang bagay na pahihintulutan ng wala tayong gagawin. Gusto niya tayo din mismo ang mag-alaga ng ating pananampalataya. From small, palaguin natin, palakihin natin, hanggang sa lumaki na lumaki, hanggang sa yung mga taong nakapaligid din sa atin ay manampalataya sa Panginoon. At dahil ang Panginoon ay sabi diyan, nagbibigay siya ng reward, huwag tayong makondemn kapag natanggap na natin yung reward na yun. Dapat mas maging masaya tayo, magalak tayo, dahil nagbunga ang pagbubuntis o yung incubation natin dahil ang Panginoon is a God of rewards. Kaya sa Diyos ang papuri at sambahin natin siya.